Mga ka-sports, welcome back sa ating munting channel. Ngayon imahimayin natin ang pinakabagong update sa Gilas Pilipinas. Mula sa performance ni Kevin Kiambao sa Korea hanggang sa malalaging pagbabago sa lineup at ang mga hamon sa FIBA Asia Cup at World Cup qualifiers. Siguraduhin tapusin ang video dahil may malalim na analysis at posibleng solusyon tayo sa dulo. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, Kevin Kiambao ang mensahe mula sa Korea. Sa laban sa Korea, isang pangalan talaga ang umagaw ng pansin. Si Kevin Kiambao or mas kilala nating KQ. Sa kabila ng matinding depensa at pressure, sunod-sunod na tres, kalmadong decision making at pagiging clutch sa crucial moments. Hindi lang ito simpleng good game, statement game ito. Ipinakita ni Kevin na kaya niyang maging secondary scorer, magbukas ng opensa gamit ang shooting at makipagsabayan sa international level. Marami ngayon ang nagsasabing pwede ba siyang gawing pangunahing wing scorer ng ating national team. So ngayon, anong ibig sabihin nito para sa Gilas? Ang performance ni Kiambao ay napapanahon. Bakit? Dahil nga pilay ang lineup ng Gilas at sa international basketball, shooting, spacing at decision making ang ating puhunan. Kung tuloy-tuloy ang ganitong laro ni Kevin, malaki ang tsansang magiging core player siya sa rotation. So ngayon, bakit out si Kai Sotto at QMB? Isa sa pinakamainit ng tanong ng fans, bakit wala si Kai Sotto? Ang sagot, kalusugan, kontrata at long-term career. Dahil nga si Kai Sotto ay galing sa injury, may commitment sa Japan B1 League at wala pang formal na kasunduan para sa second window. Hindi siya pinilit at tama iyon. Sa national team, walang leverage, walang parusang sweldo, kalusugan pa rin talaga ang priority. Ganon din ang sitwasyon ni QMB, Kobe Paras, na kaya naging limitado ang options ng Gilas. So ngayon, mga bagong mukha at adjustment. Dahil sa mga kawalan, pumasok sa eksena si Justin Baltazar, mas maraming local at PBA-based player, inaantay pa ang ilang galing KBL. Ito ay hamon pero opportunity rin. Ito ang panahon para matest ang chemistry, ma-expose ang bagong players, makabuo ng mas flexible na system. So dito naman tayo mga sports sa FIBA Asia Cup at World Cup qualifiers reality check. Sa laban kontra New Zealand, for sure lalaban ang Gilas hanggang dulo. And for sure, possible 8 points lang ang lamang. Pero malinaw ang problema. Mahinang depensa sa paint, kulang sa rim protection, exploited ang loob dahil wala si Kai. Ito ang magiging mas malaking hamon kontra Australia. So ngayon mga sports, sino ang sasalo? Ang bigat ng responsibilidad ngayon ay nasa isang player na si Junmar Fajardo. Mga bagong bigs kagaya ni Baltazar at discipline sa team defense. Kailangan mas maayos na rotation, mas agresibong health defense, mas consistent na outside shooting. So ano ang dapat gawin ng Gilas? May 4 na solusyon. Unang-una, ayusin ang komunikasyon sa overseas player, i-protect ang health pero planuhin ang windows. Pangatlo, gamitin ang momentum ni Kiambao at iba pang shooters, and lastly, palakasin ang depensa sa loob. So ngayon mga sports, ang Gilas Pilipinas ay nasa transition phase pa lang. May sakit, may kulang, may kontrobersiya, pero may pag-asa. Hanggat may pusong lumalaban at may mga bagong henerasyong umaangat, hindi pa po tapos ang laban ng Gilas. Like, share, and subscribe para updated tayo pareho sa kwento ng basketball at sa Gilas Pilipinas. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!